Thank you, Joaquin. At least, alam ko na meron pang taong pinapahalagahan ako at nasa tabi. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa kanila. I am just so angry that time. Nung sinabihan ni Marigold ng masama ang aming lolang na mayapa, I really can't believe she said that to her own grandmother. Kaya naman nagawa ko siyang sampalin ng malakas. Paulit-ulit ko yung ginawa matapos niyang paulit-ulit na hindi irespeto ang aming lola. Every bad word she said, kalakip na ng isang malakas na sampal mula sa akin. I just can't stand it. Hindi ako papayag na ganun-ganunin niya na lang ang namayapa naming lola na ang tanging gusto lang ay maging okay kaming pamilya. Sa puntong yun, sobrang namaga ang kanyang mukha at nagkasugat din siya sa labi at hindi ako nagsisisi sa nagawa ko sa kapatid ko. She deserved it. Seryosong tinitigan ni Senaya si Joaquin. Kanina ay iyak lang siya ng iyak, ngunit na marinig ang sinabi ng binata sa kanya ay nawala ang lungkot sa puso niya. Alam niya sa sarili niya na hindi na siya nag-iisa dahil narito na si Joaquin sa tabi niya at handang ipaglaban siya. Nanatiling tahimik si Joaquin at tinayaan lamang na magsalita sa Zenaya at ilabas lahat ng frustrations ng babae tungkol sa pamilya. Kaya ngayon hindi na ako parte ng pamilyang Santiles. Hindi na rin akong panganay na anak nila at wala na rin ako sa posisyon na pakasalan ka. Tahimik lamang na nakinig si Joaquin sa sinabi ng dalaga. At nang marinig yon kay Zenaya ay bigla niyang hinawakan ang makinis na mukha ng babae at tinitigan to ng seryoso. Huwag kang mag-alala, ako nang bahala sa lahat. Hindi ako papayag na hindi ikaw ang magiging future wife ko. Ako lamang ang magdedesisyon kung sinong babaeng pakakasalan ko. At ikaw yon, wala akong ibang gusto maging bride ko hindi ikaw lamang, Zenaya. Napapikit si Zenaya nang maramdaman ang pagdampi ng mga labi ni Joaquin sa noo niya. Napangiti siya ng matamis dahil sa sobrang saya. As if Joaquin was trying to confess his love for her. She knew his feelings for her will never disappeared kahit na hindi nito maalala kung sino siya sa buhay ng binata. Agad na tinawagan ni Joaquin si Butler James para sunduin siya sa hotel. Bago muna niya iniwan ang mahimbing na natutulog na sa Zenaya, ay naghanda siya ng almusal. Nilagyan niya ng isang rose at maikling letter sa tabi ng bedside table nito. Sapat na makita ito agad ng dalaga. Ilang minuto niyang tinitigan ang maamong mukha ng dalaga saka umalis na sa kwarto nito. Nang makalabas siya sa kwarto ay saktong sumalubong sa kanya si Butler James. Magalang siya nitong binati kaya napatango si Joaquin at umupo ng tuwid. Sa office ba tayo ngayon, young master? Magalang na tanong nito. Umiling si Joaquin bilang sagot. No. Punta muna tayo sa mansyon ng mga Santiles. Nang makalabas sila ni Butler James sa hotel, ay pinagbuksan siya ng assistant niyang si Jared ng pinto. Kanina pa pala ito naghihintay sa kanila. Jared, tawag niya sa assistant habang binabagtas nila ang mansyon ng pamilyang Santiles. Yes, boss. Tanong ni Jared sa amo. Next time, kapag tumawag ulit si Dr. Zenaya sa'yo, kahit na sobrang busy ko, ay ibigay mo sa akin ang telepono ko. Paalala ni Joaquin at ibinigay kay Jared ang telepono. Nagulat naman si Jared nang umisi si Joaquin sa kanya at nang makabawi ay napatango na lang sa sinabi ng amo. Sige po. Ni minsan na hindi siya nginisihan ng isang Kit Joaquin Anderson. Palagi lamang tong seryoso kapag kausap siya. Subalit ngayon ibang Kit Joaquin ang nasa harapan niya. Dr. Zenaya is really something sa isip-isip niya. Ilang minuto rin silang nasa biyahe nang makarating sila sa mansyon ng mga Santiles. Nang makababa sila sa kotse kaagad na nagsalita si Butler James. Samahan na namin kayo, young master. Sabit nito ngunit napailing lamang si Joaquin. Kaya ko na, dito lang kayo sa labas at maghintay sa akin. Hindi na nag-aksaya pa ng panahon si Joaquin at dire-diretsong pumasok sa mansyon ng mga Santiles. At hindi man lamang siya nagpaabiso na papasok siya sa bahay ng mga to. Sa isip-isip niya, hindi na kailangan dahil wala namang rason para respetuhin niyang mga to. They disrespected si Naya kaya ganun din ang gagawin niya sa kanila. Nang makapasok si Joaquin sa loob ng mansyon ay agad na bumungad sa kanyang si Matilda at Salvador na busy sa pag-inom ng kape, habang si Marigold naman ay nakapokus lamang sa phone nito. At nang makita ni Matilda si Joaquin ay kaagad na napatayong matanda. Gulat na gulat ang mga ito at nilapitan ng binata.
Oh my God, Mr. Anderson, what are you doing here? Gulat na tanong ni Matilda kaya naman napalingon ng mag-ama sa direksyon ng binata. Mr. Anderson, bakit kayo narito? Hindi man lamang kayo nagpaabiso. Sana'y pinaghandaan namin ang pagdating mo. Magalang na wika naman ni Salvador. Nagkatitigan naman ang magpamilya dahil hindi nila inaasahan na pumunta pa talaga si Kit Joaquin sa mansyon nila ng mag-isa. Mabilis na tumayo si Marigold at napaayos ng sarili nang makita si Kit Joaquin na pumasok sa bahay nila. Pasimpleng inayos ng babaeng buhok nito at pasikretong naglagay ng lipstick sa labi. OMG, Mr. Anderson, please take a seat. Wika naman ni Marigold at nilapitan ng binata. Manang, pakitimplahan nga ng kape si Mr. Anderson. Bilis! Sigaw na dagdag pa ni Marigold, ngunit pinigilan lamang siya ng binata. No need, hindi naman ako magtatagal dito sa inyo. Putol ni Joaquin kay Marigold. Lahat ay nakangiti kay Joaquin, ngunit wala man lang ibinigay na reaksyon ng binata at nanatili lamang na seryoso mukha niya habang tinitignan ang magpamilya. Nahalata ni Matilda na may something sa lalaki, kaya naman inalis niyang ngiti sa mga labi at agad na nagtanong kay Joaquin. Mr. Anderson, ano ba ang pinunta mo dito? May sasabihin ka ba sa amin? Ito ang kauna-unahang bisita mo sa mansyon na mag-isa at wala dito sa Senaya, para sa kaalaman mo. Well, gusto kong makausap kayo, and it's about my fiancé, si Naya. Gulat na gulat ang reaksyon ng pamilyang nasa harapan ni Joaquin nang sabihin niyang katagang binitawan niya sa kanila. Kumunot ang noon ni Matilda at biglang pumasok sa isipan nito na baka nagsumbong si Zenaya sa binata. Kinuyom ni Matilda ang kamao dahil sa namumuong galit sa dibdib. Mr. Anderson, anong ibig mo sabihin? Tanong na matanda sa binatang kaharap. Hinawakan ni Joaquin ng mahigpit ang armrest ng wheelchair niya at pinipigilang magalit sa matandang kaharap niya. Sinamaan niya ng tingin ng matanda sa katinaasan ng kilay. Nahalata naman to ni Matilda at nakaramdam ng panlalambot ng tuhod dahil sa sobrang takot, napakapit to sa asawang si Salvador at nagsalita. Bakit ganyan ka makatingin sa amin, Mr. Anderson? May nagawa ba kaming kasalanan sa inyo? Curious lang ako kung paano niyo pinalaya sa bahay na ito magiging asawa ko, ngisi ni Joaquin sa pamilyang kaharap niya. Kasi ganito yon, Mr. Anderson. Hindi pa nga tapos si Salvador sa paliwanag ay kaagad ng pinutol ni Matilda ang sasabihin ng matanda. Nawalang ngiti sa mga labi ni Matilda at napataas pa ng kilay kay Joaquin. Binigyan din ni Matilda ang binata ng isang matalim na tingin at hindi nagpatinag sa malamig at nakakatakot na tinig ng binata. Ano naman sa'yo kung pinalayas namin ang babaeng yon? Wala naman itong kwenta at napakawalang modo pa. Ikaw, papayag ka bang saktan ni Zenayang ina mo kagaya sa akin? I am just doing you a favor. Binibigyan ko lamang ng leksyon ng anak namin, Mr. Anderson. Hinayaan muna namin siyang makalayot. Alam naman naming babalik at babalik yun sa amin dahil wala itong kapera-pera. Isa pa, mamamatay si Zenaya kung wala kami sa piling niya. Don't worry, sisiguraduhin namin tuloy pa rin ang kasal niyong dalawa. Nakangising wika ni Matilda kay Joaquin. Gustong magalit at pigilan ni Salvador ang sinabi ng asawa ngunit hindi niya magawa. Kung pipigilan niya lamang ito ay baka mas maging worst pang magiging senaryo nila. Samantala, nalusaw naman ang ngiti ni Marigold na malamang hindi dahil sa kanya kung bakit naroon si Kit Joaquin, ngunit dahil yun sa pangit niyang kapatid. Nakaramdam ng panggigigil si Marigold dahil kahit na anong gawin niya ay may tao pa ring magtatanggol sa kapatid niya. Para sa inyo, hindi mahalaga si Zenaya at walang kwenta ngunit para sa akin. Napaka-special ng dalaga, she's important to me. And I find her unique at yun ang hindi niyo makita-kita. Gulat na gulat ang pamilyang Santilla sa sinabi ni Joaquin. Hindi sila makapaniwala sa sinabi nito. Kitang-kita sa mga mata ng binata kung gaano kahalaga. At iniingat-ingatan nito si Zenaya. Si Kit Joaquin Anderson, ang future heir ng Anderson's Company. Ang nag-iisang tagapagmana ng mga ari-arian ng pamilya. Ay pinapahalagahan ng isang babaeng wala namang kwenta? Kahit nasabihin pa ng mga tao na baldado to ay hindi maikakailang sobrang makapangyarihan pa rin ito sa buong mundo. Hindi inaasahan ni Marigold na marinig yun mismo sa binata. Ano na lamang ang pinakain ng atin niya kung bakit ganito na lamang ang lumalabas sa bibig ng isang Kit Anderson. She really can't believe what is happening right now. At kaya lang naman naritong panganay na anak ng mga Anderson ay para sermonan silang pamilya at sabihing importante ang babae sa binata
Dahil lang doon sa babaeng yun, katakot-takot na tingin ang natamo nila sa binata. Hindi makapaniwala si Marigold dahil ilang linggo pa lang namang nagkakilalang dalawa. Bakit sobrang pinapahalagahan ni Kit Anderson ang kapatid niyang si Zenaya? To think na narito sa harap nila si Kit ay alam ni Marigold na nagsumbong ng magaling niyang kapatid sa lalaki. Napakalakas talaga ng apog ng babaeng yon. Napakasumbongera. Kinuyom ni Marigold ang kamao sa sobrang inis. Galit na galit naman si Salvador at pinagsisihan ng lahat na nangyari noong nakaraang gabi. Kung sana'y pinigilan niya lamang ang asawa niya o kaya naman pinigilan niya si Zenaya na lumabas sa mansyon nila ay sana. Hindi to nangyayari ngayon. Hiyang-hiya siya kay Kit Anderson. Kung alam lang niya na sobrang halaga pala si Zenaya kay Mr. Anderson, ay sana hindi niya hinayaang mangyari yon sa babae. Napapamura na lamang siya sa kanyang isipan. Mr. Anderson, kung ano man ang sinabi ng ate sa'yo ay hindi yun lahat totoo. Hindi naman namin siya pinalayas pagkus siyang nagsabi kay mommy na lalayas siya at itakwil na siya bilang parte ng pamilya. Siya ang nauna dahil sinaktan niya ako. You see? Namumula pa rin ang aking pisngit, hindi pa rin humihilom ang sugat ko sa labi. Malungkot na kwento ni Marigold kay Joaquin. At naluluha pang mga mata, agad namang nilapitan ni Matilda ang anak siya kay hinawakan ng dalaga sa braso. Tama si Marigold, Mr. Anderson. Ang babae yun ay walang respeto sa mga magulang kaya naman binibigyan lang naman namin siya ng leksyon. Napatango-tango naman si Marigold habang seryosong nakatingin kay Joaquin. Hindi lang yun, Mr. Anderson. I know you won't believe this but kitang-kita ng dalawa kong mata. Ang pinagagawa ng ate ko, mismo sa hotel ng pagmamayari ng pamilya niyo. Kumulit naman ang noon ni Matilda Salvador sa sinabi ng dalaga nilang anak. Sobrang na-curious ang mga to at hinintay ang sasabihin ni Marigold sa kanila. Samantalang nanatili lamang na malamig ang tingin ni Joaquin sa pamilya at walang ganang pinakinggan ang sinabi ng dalaga. Mabilis na kinuha ni Marigold ang cellphone nito sa mesa at pinakitang isang litrato kay Kit Joaquin. Mabilis namang sinilip ng mag-asawa ang pinakita ng anak sa binata saka napatakip ng bibig. Isang litratong pinakita ni Marigold. Naroon si Zenaya sa isang restaurant at may kasamang lalaki. Maliwanag na hindi si Kit Joaquin yun dahil hindi to naka-wheelchair. Masayang-masayang mga to habang nag-uusap. Kita rin doon ang paghawak ng kamay ng lalaki sa dalaga. Isang magandang dalaga at gwapong binata at perfect na perfect sa isa't isa. Makikita mo rin na sobrang in love ang dalawa sa isa't isa. Kahit sino sigurong taong makakakita sa dalawa iisiping magkasintahan to. Nang marinig ni Marigold ang pagsinghap ng mga magulang, dahil siya nakita'y kaagad nang umisi si Marigold sa kanyang isipan. Sa isip niya na kapag nakita ito ni Kit Joaquin ay alam niyang mawawalang nararamdaman ng lalaki para sa kapatid. For sure kakamuhian nito ang ate niya at mas worst ipapakancel kaagad itong wedding nila. Hindi naman makapaniwala si Matilda sa nakita. Hindi niya inaasahang ganito pala kalandi ang panganay niyang anak. Sobrang nahihiya siya dahil sa ginawa nito at nalaman pa ito na magiging asawa ng dalaga. Hindi na ito nakontento, ikakasal na nga ito sa pinakamayaman at pinakamakapangyarihang pamilya sa mundo, ay mas pinili pa nitong maghanap ng iba. What a cheater! Hindi niya alam kung saan ba nakuha ng babae ang ugaling yon. Kapag malaman at kumalat to sa buong social media ay siguradong katapusan na ng pamilya nila. Babagsak ang pinapahalagahan nilang negosyo at reputasyon. Hindi lang yon, pati karir ni Marigold ay madudumihan din. Hindi makapaniwala si Salvador sa nakita. Hindi niya inakalang may tinatago palang kulo ang kanyang panganay na anak na si Zenaya. Akala niya napaka-inosente nito dahil laki itong probinsya. Ngunit nagkakamali siya. Malaking skandal to kapag nakita itong litrato ng mga media. Ang reputasyon na patuloy na iniingat-ingatan at inaalagaan nilang pamilya ay tsak na mawawala kapag lumabas ang litratong ipinakita sa kanila ng anak niyang si Marigold. Napahinga naman ng malalim si Matilda kumpara kay Salvador na ngayon ay nagpapanik at gulat na gulat sa nakita. Si Matilda ay nakatingin lamang ng seryoso sa litrato at hindi man lang nagulat. Para bang alam na nito kung ano man talagang ugali ni Zenaya. Hindi na siya nagulat pa. Sa katunayan, tanggap na ni Matilda ang hindi matutuloy ang kasal. Hindi naman yun importante sa kanya at lalo pat nalaman nilang nagpagaling. Ni Marigold ang matandang general, mawala man ang pamilyang Anderson, meron naman silang paparating at ang pamilyang Natividad yon. Hindi man kasing kapangyarihan at yaman ng pamilyang Anderson ay okay lang.
At least tataas pa rin ang level ng pagka-elitista nila. Napangisi si Matilda at napakrus ng braso sa dibdib. Tingnan mo babaeng pinagtatanggol mo, Mr. Anderson. Hindi ba't tama kami? Isa siyang walang modo at malanding babae. Dapat lang nabigyan namin siya ng leksyon. Hindi kami papayag na madungisan ng reputasyon namin at higit sa lahat ang pamilya mo. Dahil lang sa babaeng yon. Nang makitang larawang yon, alam na alam ni Matilda masasaktan ng ego ng lalaki. Kung kaya't alam niyang hindi mag-aksaya ng panahong bigyan ng matinding leksyon sa Zenaya. Ini-imagine niya palang ay napapahalakhak na siya, hindi man siya makaganti sa babaeng yun. Dahil sa ginawa nito sa kanya ay mas matindi pa rin ang karma nito dahil isang Kitwakin Anderson na ang binangga ng dalaga. Mr. Anderson, wala akong kinalaman at hindi ko kilalang lalaking yan. Napadaan lamang ako sa restaurant at hindi ko inasahang makikita ko doon ng ate na may kasamang ibang lalaki. I feel so bad for you, kaya hanggat maaga pa'y malaman mo ng katotohanan. Nalulungkot ako dahil pumunta ka pa dito para sana ipagtanggol ng ate, ngunit niloloko ka naman niya. Mr. Anderson, kailangan niyo ba ng tulong namin? We're willing to help you find your justice. Mahabang litanya ni Marigold at malungkot na tinitigan ng binata. Nang makita naman ni Joaquin ang litrato ay napatitig siya doon, sumingkit ang kanyang mga mata at inalala kung saan niya'y nakita. Ilang segundo ring pag-iisip ay naalala niya kung kailan ito. It was actually the day when he saw Zenaya with other guy. At paliwanag naman ng babaeng childhood best friend itong lalaki nakita niya. Sobrang na-appreciate niyang dalagat siyang siya dahil inisip nitong pakiramdam niya. Hindi niya maiwasang alalahanin ang nangyari noon dahil ninalikan pa siya ng babae ng buong puso. Nang makita ni Marigold na sobrang tahimik ni Joaquin ay akala niya kinakalma nitong sarili sa sobrang galit. Sa pagkakataong iyon, sobrang nasisiyan siya dahil sa nangyayari. Makitang magalit si Joaquin sa ate niya ay sobrang fulfilling sa feelings. Para na ring nakaganti siya sa lahat ng pananakit nito sa kanya. Hindi na makahintay si Marigold na makitang lumuhod si Zenaya sa harap nila at ng lalaking alam niyang hindi palalampasin ng binatang ginawa ng kapatid dito. Malamang sa malamang ika-cancel na nito ang wedding at tamang-tama narito siya sa harap nito. Pwede niya sabihin sa lalaki na siya na lang ang pakasalan nito instead ang malanding si Zenaya. After all, wala namang lalaking gugustuhin na malamang iniiputan siya ng magiging asawa sa ulo. Sobrang na-excite si Marigold sa mangyayari. Para bang naghihiyawan ang mga organs niya sa saya. Nanginginig din ang kalamnan niya dahil sa sobrang pagpipigil ng emosyong nararamdaman. Titig na titig ang pamilyang Santiles, tila ba hinihintay ng mga to ang reaksyon ng binata. Sobrang tahimik ng sala at wala ni isang naririnig kundi ang kanilang paghinga lamang. Nagulat naman ang lahat ng marinig ang pagtawa ng lalaki. Kung hindi ako nagkakamali, master student at cum laude si Miss Marigold sa UP, tama? Tanong ni Joaquin habang nakagisi sa pamilya. Kumunot naman ang noon ng tatlo nang marinig ang tanong ng binata. Hindi nila alam kung bakit naitanong ni Joaquin iyon sa kanila. Hindi naman pinag-uusapan ngayon ang karir ni Marigold kung hindi ang nagawang kasalanan ni Zenaya. Kalaunan ni nakaramdam ng kilig si Marigold dahil na-realize nitong baka curious lamang si Kit sa karir niya. Baka iniisip na lalaki na pwede siyang maging candidate as a future wife nito. Kaya naman napangiti si Marigold na malaki sa binata at proud na sinabing, "You're right, Mr. Anderson. Cum laude nga ako at kasalukuyan nag-aaral ng master's degree sa UP. Bakit mo ho naitanong?" Talaga? So ganito palang pag-uugali ng mga estudyante sa UP. Ganito bang pag-uugaling tinuturo ng university sa inyo? Ang sirain ng sarili niyang kapatid. You even followed her and took pictures of her at mas worst na pinakita mo pa to sa sarili niyang fiancé. How cheap of you, Miss Marigold. And to think na sinisiraan mo pang sarili mong kapatid sa harap ko. Hindi ba dapat na ipagtanggol mo siya sa akin dahil kapatid mo siya? Saad ni Joaquin habang nakatingin ng matilim kay Marigold. Napaiwas naman ng babae na tingin sa hindi makapagsalita. Sari-saring emosyon ang nararamdaman niya. Hindi niya in-expect na ganun ang reaksyon ng lalaki matapos niyang sabihin nangangaliwang kapatid niya. Hindi ba nito na-appreciate ang ginawa niyang pagsasabi ng totoo? He even said that she was cheap. Hindi ba dapat ay magalit to kay Zenaya at pasalamatan siya? Dahil kung hindi sa kanya, hindi nito malalamang niloloko lang siya ng ate niya. Kinuyom ni Marigold ang kanyang kamao dahil sa inis. Hindi ba't dapat niyo kong pasalamatan, Mr. Anderson? Sinabi ko sa inyong totoo. Ayaw ko lang naman na masaktan kayo dahil sa pinagagawa ng ate ko. Yes, I am her sister but I won't tolerate
Such a heinous act that my sister did to you. Hindi ko gusto na niloloko kayo. I am worried about your feelings. Bakit hindi mo yun ma-appreciate man lang, Mr. Anderson? I really don't understand you. Paliwanag ni Marigold habang malungkot na tumingin sa binata. Wala akong pakialam kung hindi mo maintindihan. Basta tandaan niyo na lang itong sasabihin ko sa inyo. Sagot naman ni Joaquin habang malamig na tumingin sa tatlong taong nakaharap sa kanya. Kilala ko ang fiancé ko. Mas kilala ko pa si Zenaya kaysa sa inyo na sarili niyang pamilya. Hindi niyo na kailangan pang sundan siya para gumawa-gawa ng kwento o issue at sirain siya sa paningin ko. She is my fiancé at wala nang ibang babae pang makakapalit sa kanya. Naiintindihan niyo ba? Hindi naman maidrawing ang mga mukha ni na Marigold dahil sa sinabi ng binatang Anderson. But Mr. Anderson, kitang-kita ko sa sarili kong mga mata na may kasamang ibang ate at malinaw naman sa picture na lumalandi siya. Kahit na ano pa si Zenaya, siya pa rin ang gusto kong makasama. Siya ang gusto kong maging asawa ko at wala nang iba pa. I love her and I want her. Hanggat gusto niya na makasama ako, handa ako magbulag-bulagan sa lahat. Kahit ano pang sabihin niyo sa akin na hindi ako maniniwala sa inyo. I will accept her for what she is. At wala kayong magagawa doon. Naiintindihan niyo? Madiing sagot ni Joaquin kaya natahimik at napakagat ng labi si Marigold. Dahil sa takot, ganun din ang dalawang mag-asawang Santiles. Natahimik lamang ito at hindi na nagsalita pa. Ano kayang gagawin ni Marigold ngayong hindi pa rin niya magagawang makuha si Kit? Hanggang saan kaya magagawang panindigan ni Kit ang pagmamahal niya kay Zenaya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.